Halimbawa, sabihin sa inyo ng inyong mekaniko na kailangan ng palitan ito. So, kailangan yung bumili ng bago. So, ito guys, nagre-range ang original nito from 3,500 to 6,000. Yung original nito. Ayan. Ngayon, okay lang naman yun. Para kung wala kang time, so bili ka ng bago. Tapos, ang problema lang, kapag nakabili ka ng bago, tapos linagay nyo dun sa engine, at ganun pa rin yung problema, no? So, yun yung masakit sa bulsa. Yan. So, etong setup na to guys ay makakatulong para ma-verify kung gumagana ba ito. So, dito sa setup natin, iaano natin to. Hindi tayo gagastos ng gasolina kasi medyo mahal ang gasolina ngayon eh. So, kasi kung doon tayo sa sasakyan, paandarin natin yung makina. Tapos ilalagay natin to. Tapos doon tayo magsusukat. So, tapos i-high rev natin yung ating engine, ano? Para lang ma-monitor natin. So, hindi siya practical. So, dito guys, ang abangan nyo dito is paano natin to isi-set. Kumbaga, dapat makapagbigay ito ng signal ng 750 RPM or let's say sabihin natin 600 RPM. Ano yung magiging performance ng ating ignition coil. Tapos kung sa 1000 RPM, ano yung magiging performance niya. Sa 2000 RPM, sa 3000 RPM, ano yung magiging performance niya. Hanggang sa mag-saturate itong ating ignition coil. Ibig sabihin, yung sa saturation po hanggang sa uminit siya. Kumbaga, kasi baka pag doon pa lang siya, pag uminit na siya, saka lang siya nagkakaroon ng failure eh. Ito. So, na hindi natin nire-rev yung ating makina. So, hindi tayo nagsasayang ng gasolina. So, gamit ito guys, ay pwede nating iset yung settings. So, abangan nyo kung paano yung pag-set nito, yung tamang setting. Ayan. So guys, ang importante dito sa video na to guys is paano natin ito itetest pwede naman natin to i-test gamit yung yung ating yung tester, 'di ba? Kukunan lang natin 'yan ng resistance. Yun yung typical na ginagawa natin, no? So may mga scenario na okay yung resistance niya. Then pag ginagamit mo na siya, linagay mo na dun sa makina, umandar na yung ating engine, ay normal yung kanyang idle, normal. So hindi siya nagkakaroon ng misfire. Ngayon pag na-reach niya na yung certain RPM, saka lang siya intermittently nagmi-misfire. So yung ganitong setup, ito yung magko-confirm kung may problema nga ba yung ating injector. Ayan. So ito yung ignition coil ng aking Toyota Avanza. Ayan. So 4 wires. Ayan. So yung previous video ko, ang tinest natin ay ito. So ito ay ignition coil ng ating Suzuki Multicab F6A engine. Ayan. So 2 wires. Ayan. So 2 wires siya. So ang ginamit nating signal generator ay ito para mag-switch on. So nagkabit tayo dito. Tapos siya yung magsi-switch on and off dito sa ating primary coil. So yan. So dito guys ay iba ang magiging setup natin kasi 4 wires ito. Tapos iba yung magiging setup natin dito kasi dito ito gamit itong 2 wire direct kasi ito direct connection to sa coil. So madali nating masukat yung kanyang ignition signal gamit itong oscilloscope, no? So yung sinasabi kong signal ay yung ganito.
Ayan, yung ganito. So, pag ganito, yan. So, magkakabit lang tayo ng probe dito sa oscilloscope, yung kanyang positive at saka negative, ay makukuha na natin yung kanyang voltage signal. Ito. So, yun yung kanyang pattern ng ating ignition coil. So, mamaya, i-explain ko ito. Ayan. So, magiging guide natin to kung okay ba yung primary coil at saka yung secondary coil. Tapos, eto guys ay iba ang magiging setup natin kasi dun sa last video ko, ito yung tinest natin. Ito yung ginamit nating signal generator. So, makikita mo dito. Ayan. So, merong at dito tayo nag-connect, no? Kasi coil siya. So, ito good for 2 wires para lang dito. Ayan. Pero kung ito yung gagamitin ulit natin para i-test to, ay hindi gagana ito. Ito. Kasi meron siyang igniter doon sa loob. So, yung mga pins dito, dumaan pa siya ng circuit. So, hindi talaga siya direct connected doon sa coil. Unlike dito. Ayan. Ayan. So, yan, i-explain ko sa inyo kung ano yung signal na gagamitin natin. So, yun yung aabangan nyo. Tapos, abangan nyo rin kung paano natin, since ito is coil on plug, ay paano natin masusukat yung voltage ng ating ignition coil. Kasi alam naman natin na hindi to directly, kasi dumaan pa to sa circuit, ano. So, kung magko-connect tayo dito ng oscilloscope, ay ang makikita natin na signal ay kung ano yung ibinabato ng ating ECU, or in this case ay itong signal generator. Yan. So, tingnan natin yung circuit nito. So, dito guys, ito yung ating ignition coil. So, ito yung kulay yellow. Ayan. So, dito sa ignition coil na to, merong ito yung apat na pin na yan. So, 1, 2, 3, 4. So, dito meron din 1, 2, 3, at saka 4. So, yun yung ating pin. So, dito guys, ayan, titingnan natin dito sa wiring diagram ng ating Avanza. Ayan. So, dito sa wiring na to, 3 pin lang yung ginamit ng ating Avanza. So, dito, yung number 1, ay ito yung positive. So, galing to sa fuse sa battery. So, positive, ito, ang kulay nito is white. So, bali, ito siya. Itong number 1 na yan. Ito. So, kung makikita natin dito sa ating, yan, sa Avanza natin, ito yon. Tapos, yung number 2, bakante. So, ito, hindi to inano ng Avanza. Ito yung number 2 na yan. Ito, hindi niyang ginamit. Kasi kung makikita mo dito, 1, 3, 4 lang. So, yung number 2, hindi niya ginamit, no? Then, yung number 3, ito yung ignition timing signal na galing sa ating ECU. So, kung makikita mo dito sa, yung pinakita ko dito, ito yon, ignition timing. Ito yung number 3. Tapos, ito yung number 1, which is yung positive. Ito number 1, positive. So, yan, positive number 1. Yan, yung number 3, ito siya. Yan, number 3. Okay? Tapos, yung number 2, etong number 2, ignition feedback to eh. So, dito, hindi ginamit ng Toyota Avanza. 2013 model yung Avanza ko guys. Ayan. So, hindi siya ginamit.
Tapos yung number 4 is yung negative. Yan. So dito, yung number 4 dito. Yan. Ito yung number 4, negative connection. So ang trabaho nito guys is yung feedback. So magse-send ng signal, ignition timing yung ating ECU, yung computer box ng ating sasakyan dito sa ating ignition coil. So ito yung on off lang yan eh. 0 volts to 5 volts. On off. Pag na-receive niyan to, ito na yung magti-trigger dito sa coil na mag-switch on and off sa primary. Tapos ayan, nag-on siya, 'di ba? So once na na-receive na ng ignition coil, saka lang magcha-charge yung ating coil, yung primary niya. Yan. Ito dito ginamit nila is current probe. Current na ano to eh, signal to ng ignition coil gamit ang current probe. So tayo, wala tayong probe na ganyan. So ang ginawa natin is voltage lang. So ganito yung inaano natin. Hinahanap natin na pattern. Ito voltage to. So same lang din to sila. Ito yung starting time na nagcha-charge yung ating primary coil. Tapos dito sa loob ng ating ignition coil, merong current limiter. Kaya nag-flat siya. Yan. Yung iba, walang current limiter, dire-diretso yan, pag ganun. Hanggang sa mag-switch off siya, pag switch off, ayun, magdi-discharge, mag-spark, then babalik na naman ulit, magcha-charge. Pag nag-on, nag-signal tong ignition timing ng ECU, mag-on siya, magcha-charge. Tapos, dito sa loob ng ating ignition coil, ay meron siyang feedback. So, ibig sabihin, mag-send ito ng signal papunta doon sa ating ECU na na-receive niya ito. Yung signal na yan. Yan. So guys, bago ko i-explain yung ating setup, yung connection natin, ano, ayan, kung paano natin to pagaganahin gamit ito. So, ito muna yung abangan natin. Ayan, ito. So, dito, meron tayong tinatawag na frequency. So, isi-set natin siya dito. Kasi ang pwede mo lang ilagay dito na configuration ay yung frequency at saka itong duty cycle. Ito. So, para makuha mo yung 600 RPM. So, meron tayong calculation nito. So, comment nyo na lang dyan sa comment section kung paano kinalculate yung frequency based sa RPM at saka ito. So, sa ngayon, mag-focus lang muna tayo dito. So, ito guys ay yung dalawa lang yung pwede mong i-configure kasi dito eh. Yung frequency at saka itong duty cycle, yung on. So, para magkaroon ka ng 600 RPM. So, yan. Again, ang gagawin natin dito ay ilalagay natin ito. Halimbawa, 8.3 Hz. Ilalagay natin dito. Ilalagay din natin tong 3%, which is ang equivalent niyan is 3.5 milliseconds. Yan. Tapos kapag meron na nito, makukuha na natin itong 1000 RPM. So, ito, magbibigay na to ngayon ng signal output dito. 1000 RPM. So, dito na tayo sa connection niya guys, ano. So, ito yung red. So, naglagay lang ako ng electrical tape dito para hindi magdikit. So, ito yung positive natin. Ayan. Ayan. So, yun yung positive natin. So, ilalagay natin to dito. Ayan. Ilalagay natin yan. Ngayon, yung negative natin is ayan. Kung gagawin kasi natin ito, yung ignition. Ayan, ito kasi sa fuel injector to, itong klaseng coil na yan. So kung dito sa ignition, katulad ng ginawa natin
Katulad natin dito yung ginawa natin dun sa nakaraang video. Pakita ko lang sa inyo muna no, na hindi pwede, hindi gagana. Ayan, so ito negative, ito, so negative to. Ayan, so yung kompleto na yung ano natin. So kung titingnan natin dito, ito positive, ito yung number 1, tapos ito yung number to negative. So papakita ko lang sa inyo na ito, ilagay natin to ground sa battery to. Tapos ito yung ito wala muna to. Yan. Pakita ko lang sa inyo na hindi gumagana kapag kasi nakalagay dito ignition eh. Ayan, ignition dito. So pakita ko lang sa inyo. So yan. So kabit ko lang to. Yan. Sa battery. Ito yung positive, ito yung sa negative. Yan. Ayan, so nagkaroon ng power to. Ayan, dito yon. So ito, ilalagay din natin to. So sa ground. Ayan. Ayan. So kung makikita nyo, ayan, nakalagay sa ground. Ito, nakalagay ito sa ground. Ito. Ayan. So dito guys, ingat lang kayo guys, no? Pag nagte-test ng ganito high voltage to, so wag nyo nga hawakan ito, lalo na yung ito yung ginagawa ko. So minsan nagkakaroon ng minsan nangangagat. Yan. So maganda kung mayroon kayong gloves para hindi kayo yan. So ingat lang pag kung gagayahin niyo yung ganitong testing, ay ingat lang. So maganda bago niyo siya i-switch on ay tanggalin niyo na lang muna. Yan. So dito lagay lang natin to diyan. Yan. So dun sa nung ginawa natin yung test na to, yan. So ito papakita ko lang sa inyo na hindi talaga pag ito yung connection natin, hindi gagana. So ito, ayan. Select lang natin yung ignition. Ito sa injector kasi yan eh, kung dito ka naka connect. Tapos ito, yan ignition coil. So frequency is 10 Hz. So ang ideal frequency ng ating ignition coil nasa mga 1 to 20 Hz yan. Tapos ito yung duty cycle. 1 microseconds. So kung i-start natin to, ayan, para kita, ayan, start natin, ayan, walang nangyayari, pero nagsisend ng signal, ayun, ayan, ayan. So pag pinindot ko to, ayan, umiilaw, pero walang nangyayaring spark dito sa ating ignition coil. Pero kung ganitong setup, ilalagay natin to, ayan, gagana yung ganito. So hindi ko na lang ipapakita sa video kasi panoorin nyo na lang yung previous video ko. Ayan dito. So ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung tamang setup pag ganitong ignition coil yung itetest natin. Kung titingnan natin, i-analyze natin tong circuit na to, meron na siyang supply ng positive. Meron na rin siyang supply ng negative. Pero bakit ayaw pa rin niya mag-spark, no? Ayaw pa rin niyang gumana. Dahil nga eto guys, etong signal na to. Ito. So nangangailangan to ng trigger galing sa ating ECU. So yung signal na to ay pulse width modulation. Ibig sabihin 1010 lang yan. So it's in this case sa ating ECU
ang ibinibigay niya na voltage ay 0 to 5 volts. 0 to 5 volts lang yan. Ang 0 off, ang 5 on, 0 off, yon. So hindi siya yung sinusoidal waveform, no. Yan. So ang gagawin natin dito ay gamitin natin itong signal na yan, signal out. So ito yung ground, ito yung out, no. So ito remain lang to kasi 12 volts to eh. Yan. So yan, so set ko muna yan sa 0. So baka kasi ano, yan. So lipat lang natin to dito sa ground. Yan. Tapos ikakabit natin to as trigger. Pakakabit natin to as trigger. So dito natin yan ikakabit, yan, dito sa signal out. So ang signal out na yan ay dito natin yan ikakabit sa yan, dito sa number 3. Yan. Yan, signal out yan. So yan yung setup natin guys, no. Nakakabit na to, kompleto na tayo. Ayan. Yun na yung ground natin. So yan. So tatlong wires lang ginamit natin. 12 volts itong red. Then itong yellow, yan yung trigger. So kumbaga ito yung magiging ECU natin. So ito guys, take note, no. Baka magkamali kayo dito, no. Ang ibinibigay ng ating ECU ay 0 to 5 volts lang na signal. So wag kayong maglalagay ng 12 volts. Ito, ang output lang nito is maximum 0 to 5 volts lang. Yan. So gagawin natin ay, since signal out siya, select natin dito. Ayan. Injector. Hindi naman tayo magte-test ng injector. Ignition coil. Ito para lang to sa 2 wires. Direct coil. Dito tayo sa pulse width. Ayan. So dito may nakalagay frequency. Ayan. Ayan ako muna to. Ayan. So ayan, nakalagay dito frequency kilohertz. So ang sabi natin ay ito na yung nakalagay dito is 600 RPM, dapat may 5 Hz ka at 2% duty cycle. Ayan. So yung frequency babaan lang natin. So dapat naka 5 Hz lang. Ayan. So ayan. 5 Hz lang siya, then babaan natin yung duty cycle natin na 2% lang muna. Ayan. Ayan. Ayan, 2% lang muna. So ito yung guys, yung sinasabi ko sa inyo na ito mag-out to ng voltage. So be careful kayo na wag siya iset sa 12 volts, no? Ayan, kasi ito signal yan eh. Signal input yan. So iset natin to sa 5 volts lang maximum. Ayan. Ayan, pwede na yan. 4.9. Madidetect na yan ng ayan, 5 volts para sigurado. Ayan. So ngayon ang gagawin natin ay i-start na natin siya. So yan guys, ready to go na. Start natin. Ayan. Ayan.
So yun yung kanyang performance kapag nasa mga 600 RPM. Kung gagawin natin siyang 1000 RPM, isi-set natin itong 8.3 Hz, 3% duty cycle. So stop muna natin to. 8 point, nakalagay dito ay 8.3. Ayan, 8.3. Yung frequency natin ay sabihin natin 8 or 9, ganyan. Tapos increase natin to ng 2%. Ayan. Start natin. Ayan. So bumibilis siya. Ayan. So naka 1000 RPM na yan. Ayan. Ngayon kung 1500 RPM, 12.54%. So stop lang muna natin to. Tapos 12 point, sabihin natin ganyan, sabihin natin 13. Tapos yung duty cycle niya is nasa mga 4%. Ayan, 4%. Duty cycle niya is 4%. So ayan, 4%. Start natin. Ayan, bumibili siya. Ayan. So yan yung ganyan lang yung gagawin nyo. So stop natin. So ganun din. Subukan natin sa 2000 RPM. So 16.6 Hz. Increase natin ito. 16 Hz. Tapos ang frequency niya is 5. Yan. Frequency niya is 5. Duty cycle pala ay 5. Oh, sorry. Yan, 5. So start natin. Ayan, mas mabilis. Ayan. 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 So stop ko lang. So yun yung yun yung gagawin nyo lang. Kung gusto nyo pa initin yung inyong injector, is yun, taasan nyo lang yung frequency, then habaan nyo lang ito yung kanyang duty cycle. Pero sa susunod na video ay yun ang gagawin natin. Ang gagawin natin sa susunod na video ay i-stress test natin ito. So high RPM, tapos mataas yung kanyang duty cycle. So ang magiging expected na mangyayari sa una, mag-spark pa lang siya hanggang sa dumating siya sa saturation period na hindi na siya magfa-fire kasi mag-iinit na yung ating ignition coil. Ayan. So guys, sa susunod na video ay i-verify natin gamit itong oscilloscope. Ayan. Kung ano yung performance ng primary at saka secondary coil. Kasi dito sa video na to ay pinakita ko lang kung paano ba natin to gagamitin or paano natin to iti-test na hindi tayo gumagastos ng gasolina, no? Ang ibig kong sabihin, pwede nating ayan yung RPM na yan ay pwede nating i-configure or set yung settings dito para mag-out siya ng signal equivalent sa ganitong RPM ng makina. Ayan. So, pero hindi pa natin dito sa video na to, hindi pa natin pinapakita yung actual condition ng primary at saka secondary coil. Ang ibig kong sabihin, so meron kang signal, eto kunyari itong ating ECM, may binabato doon. So, hindi pa natin nakikita yung internal operation nung halimbawa etong sa primary natin, ito yung from etong point na yun at saka dito. Sa susunod na video ay yan, gagamitin natin to. Then ipapakita ko rin sa inyo, bali gawin ko na lang yung part 2 para malaman nyo kung ano yung ikinabit ko dito para ma-monitor natin or makuha natin yung
ganito ang signal. Yan.